Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa request videos. And alam ko nasabi ko na to before sa mga previous previous reviews natin, previous uploads natin na supposedly guys, mag-i-start ako ng 1UP7, FRBL 1UP7, but naisip ko na sa June 1 na lang para tuloy-tuloy, June 1 to 8 yung first round ng 1UP7 kasi kumpleto na eh. So, ang ginawa ko, bumalik ako sa flip top, yung mga bagong uploads ng flip top na review natin, and then last 3 days ng May, balik tayo sa request videos, mga na pending. So unahin natin to, Rap Lines C9 versus Ozarugami. Sakto to guys kasi bago mag-upload si Boss Arik ng Right of Way, ma-review na natin si Oza, 'di ba? So ayun, Rap Lines C9 versus Ozarugami, and request to ni JM Domingo 57. Shoutout sa iyo tol. Alam ko active ka sa channel natin, and big shoutout sa iyo. At alam ko rin marami kang inaantay na mga request kasi halos marami ka talagang request. So isa-isahin ko yan tol. Kaya big shoutout sa iyo JM Domingo 57. So ayun, hindi na ako magbibigay ng ng insights or predictions sa battle na to. Panoorin natin and i-check natin kung ano yung mga ano yung handa ni C9 at ano yung handa ni Oza. Si Oza, napanood ko siya I think once pa lang, and I don't know kung once or twice, I don't know, di ko na matandaan, pero isa lang naaalala ko na review ko na to si Oza, yung against Sisik, yun eh. So yun, huwag natin patagalin. C9 vs Oza Rugami. Shoutout ulit kay JM Domingo 57. So game. Dos Koy, pinili niya mas mauna si Game. Ozarugami. First round para kay Ozarugami, usad 6. Yeah. Rap lines game. Game. Yo, rap lines second time. Lagyan ng rap lines siyang may 9. Sa kanyang rap name maski yung God. Tunog Inbin, no? Doon pa lang eh. Tunog Inbin eh. Tunog Invictus, guys. Yeah. Rap lines game. Yeah, game. Yo, rap lines second time. Lagyan ng rap lines siyang may 9. Sa kanyang rap name maski yung God name mo ka mapapag-goddamn sa aking time. O yung spotlight ay inagaw. Mga suntok ko umaapaw. Unexpected kang duduguin sa akin parang delay na buwan ng dalaw. So fuck you, this is my house. Ikay duro, cause this is my ground. Di pantay ating bigat, ako'y tonelada. Ikay 9 ounce, o sige flip top MC nga ako. Tonelada. At underdog pangaraw ako. Sa underground pa naghukay bro, ngayon nahukay mo ay Diablo. Oo Diablo. Nako ko susumahin pagkatapoy lahat ng dinudura ko. Gusto nyo flow? Yeah! Di na to bago, parang barakon nakapigising lahat sa barakot. Matagal nang nanguugat o gago. Iba na aking tugat o bakod nakot, nakakatakot. Papagkat stilo ko pinakabago. Kinakabahan, kakaiba. Ako sa kanila kakaiba. Tiba-tiba yung mga dalambara at iba-tiba mga daladalang. Ba, lato malabo mo maisahan tong nabekulang pa ng isa. Habang ako yung nakakaangat-angat, ikaw naman to tatanga-tanga. Tangina ka! Tatangina ka, ha? Ano ba? Lamang tingin mo sa akin laba, ha? Na ang aking talimating nasa mga hulo at bulo ang hasa. Tong katapang ko di nakasama sa mga malupit at bihasa. Puro ampaw tirada kaya sa aking flow.
Kasama na sa mga malupit at bihasa, malagos pa check ang pautirada, kaya sa aking flow binabahana. Malaturo to kuro magasa, malatangkay naman kumanagasa, kumanalo sa tiyonggo tagasa, bato lamang yung Tangina. matatamasa. Grabe. Asa ka pa pagkasako sa aking kasuktulan, isa ko sa kako, sakaling at tulad sa kapo ka nato, sa sasabubunan, tulog na sa round ko, bigyan nyo na unan! So paano mo ako mamamain? Kung sa hanay na magagaling sa 3GS, ikaw naman ay itsapwera. Round 1 ko pa lang buong karir mo na. Ganyan ako kabigat lumetra. Gawa sa between aking pluma. Gawa sa black hole aking tinta. Sige pa, paano bubuhatin sa jam? Malakas ako sa puwersa! Kaya puwersa mag-iyan! Pagkat sa puwersa ay pwersahan ko lang to mapapatay! Time! Time, first one para kay C9. Okay, ito I don't know kung napansin nyo yan, pero ito, opinion ko lang guys. Doon tayo sa positive, no? I think, mag-agree naman halos lahat, no? Sa ganda ng delivery, sa ganda ng flow, sa ganda ng holos at multis ni Oza. Diba? Tayo ng ganda eh. Diba? Sabi ko nga, ilang lines pa lang na-spit niya, mala Invictus eh. Mala V talaga. Mala V, Lance. Diba? Mga ganun yung ganun yung way of delivery niya eh. 'Di ba? Holo, the flow, 'di ba? Sobrang perfect. Ang sarap sa tenga, ang sarap pakinggan ng flows at holos ni Oza. Saktong-sakto. Basta, ang sarap pakinggan nun. So, sa delivery, performance, energy, presence, wala tayong masasabi doon. Nakuha ni Oza yung momentum, especially nung nag-flow siya, tapos nung narinig natin yung mga holos niya, tangina, 'di ba? Sobrang alam mo 'yun, metikuloso sa sukat eh. Ganon. Pero may isa akong napansin, guys. And sana wag niyo ako i-bash dito, pero ang napansin ko lang, hindi ganun ka direkta eh. 'Di ba? Nag-showcase or showcase ni Oza yung rap ability niya. No doubt. Showcase ni Oza yun dito sa round 1. Pero yung angles na dapat directly kay C9, yun yung hinahanap ko at I think ayun yung wala dun sa round 1. 'Di ba? Na ano tayo, na nasarapan tayo sa tunog ng tunog ng delivery ni Oza, kaya yung punchline or direct angle for C9, yun yung parang na behind. Pero sa akin, yun kasi yung pinaka hinahanap ko eh. 'Di ba? Andun tayo sa flow, andun tayo sa multis, andun tayo sa holo. No doubt guys, nakuha ni Oza yun. Rap skills, okay, walang problema doon. Pero syempre, hinahanap ko pa rin yung direct angle, direct punchline or punches for C9. So I think doon nagkaroon ng konting butas sa round 1 ni Oza. Pero tignan natin ano yung ipapakita ni C9, 'di ba? Depende naman sa magiging performance si C9 yan. If ever ganun din si C9 na wala ring masyadong angles directly kay Oza, I think makuha ni Oza 'yon. 'Di ba? So yun lang naman yung nakita ko sa unang ikot. So C9, pakinggan natin. Game. Game! Yo, siya raw yung Diablo! Okay lang naman, tunay. Ako si Hellboy, hinukay ko siya! Habang apak-apak ko sa sungay! Galing ko mag-debat na. Game. Tapos siya daw yung black hole, pare, ang lupit mo. Nung sinabi mo yung black hole, naalala ko yung puwet mo. Game! Yeah. Yo! Nung nilabas tong matchup poster, mga men, ba't naman, ganun na lang, minyo ako hamakin. Siya for experience, tang-inang yan. Ito naman, tuwang-tuwa rin. Kung sa bagay, compliment, kung susumahin, pag sinabi kong pukin ang ina mo, hindi ka na bago sa akin. Pangatlong laban ko na to, labas ng flip top. September pa lang. May motos pa ako bago zoning next month. Mahiya ka naman. Pagkatas ng ilang laban mo, C9 agad. Swinerte ka lang, di ba sabi mo yung 13, numero ng kamalasan na batama ka man. E binigyan ka ng 9, patay tayo dyan. Ito pang XP,
Isang iho, bito. Alam mo naman siguro yung pinunta ko rito. Libo, sulat, plano, subi, sibat, parang ating gobyerno. Pakyo ka, Duterte! Sabi ni Bitrum. Gago. Pucha, malas! Kakampi nyo pala ako! Paano na yan? Yung galit mo sa bayan, di mo na mailalabas ng todo. Sasabayan pa kitang lumaban, di ka na mag-aaklas ng solo. At pagtungkol pa rin dyan yung mga bars mong bibitawan, lahat kami sisigaw ng bobo. Uunahan na kita. Hindi ako government. Hindi ako DDS/TBS. Pero yes, style 3GS. May pagka-proud yan. Nag-i-Islam, nag-i-English. May pagkaswag lang, may ilang, may inis. Sasasabihin ko basag yan na may katas din ng 3GS itong pilaputing Slack 1. Pero yung kay style lang. Hindi mo naman kamukha, brother. Hindi mo naman kamukha, brother. Teka lang. Sumabay ko. Hindi mo naman kamukha, brother. Bukod sa may kamukha ka na rapper, may kamukha ka rin vokalista ng banda. Hindi pala yun. May kamukha kang vokalista ng banda, may kamukha ka rin na rapper. May kamukha ka rin na dancer. Itong madaming kamukha na mukhang hindi magmamatter kasi itong madaming kamukha ay mukhang hindi na mamumukhaan after. Ito, Butler. Si Repa, tangina mo, niray mo nga yung salt and pepper, sasabog ka under pressure. Imbis na under pressure, tangina under pressure. Under pressure. Ang diferensya, kontrapet. Ayos. Motus. Ang diferensya, kontrapelo yung estilo mo na gamit sa mga kaya kong gawin. Kaya kitang pagmukaing tanga na mukhang matalino ka pa rin. Na mukhang batalino ka pa rin. Baka hindi na kita pagbubuksan ng pinto, baka magawa pa kitang dalin. Tatadyakan kita papasok sa kartolinang madiin. Butas to sa akin parang sinulatan yung kartolina madiin. At kung totoo nga yung sinasabi nila na partuli ka na. Patingin. Okay, so ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na depende sa magiging performance si C9 kung magkakaroon siya ng direct angles for Oza. And sa tingin ko, hindi rin naging ganun ka-direkta si C9. 'Di ba? Pwede niyang yung round ni Oza, pwede rin niyang sabihin sa iba. Yung round ni C9, pwede rin niyang sabihin sa iba. So, ganun ko nakita both and sa content tayo magkakaroon ng hatol. And sa tingin ko, ibibigay ko yung round 1 kay Oza. Unang-una, mas na-showcase ni Oza yung rap skills niya dahil sa level of difficulty ng mga multis ng holos, di ba? Yung flow, yun yung pinaka na-showcase sa round 1 and litaw na litaw yun. Yung energy, yung performance niya, yung presence niya, nandun, hindi nawala. From start to finish, hindi nawala yun. Tsaka, fluent, sobrang fluent ng pagde-deliver niya ng ganong klaseng multis. So, no doubt, men, Oza yung round 1 for me. Siguro, 9-8. Dikit lang naman. Kasi, yung round 1 ni C9, guys, para sa akin, hindi rin nga ganon ka-direct yung mga angles ni C9 para kay Oza. Tapos, mix yung naging round 1 ni C9. May comedy, may rebuttals, may entertainment. Hindi nga masyado nag-technical si C9 dito eh. 'Di ba? So I think sa angles, parehas silang hindi ganoon ka-direkta. And sa tingin ko rin na mas na-showcase ni Oza yung rap skills niya sa sa round na to. So, dikit lang naman, siguro kung meron akong narinig na isa, dalawa or tatlong mga punchline punchline from C9 to Oza directly, baka nakuha pa ni C9 yon. Depende sa level ng mga punchlines na yon. Yung kay Oza kasi, para sa akin, mas mahirap eh. Sabi ko nga sa inyo, yung level of difficulty ng mga lines ni Oza, I think yun yung isa sa mga rason kung bakit ibibigay ko sa kanya yung boto. So yun, round 1, Oza yun para sa akin. 9-8, dikit lang, sobrang dikit lang. So round 2, pakinggan natin. Origami.
Game. Ang dami mong sinabi. Puta kwela, pero walang kwenta. O ito ribat ko, pakinggan nyo mga repa. O hindi ba nakikinig? Di nyo ba nag-gets yung iskema? Puta, paano mo maririnig yung may luga, dalawa mong tenga? Shit. Yo. Shit, fuck. Yeah. I just really wanna play nice. Magpalamig na walang safe ice. Ngayon ay binigay ay seat 9 na laging sitter lang ang game time. And you know, this shit's about to get tight. Having second thoughts to battle me, right? Hatiin ulo neto lengthwise and now you literally think twice. Ooh, Kasi wow. pansin bang itong Wow, ang ganda nun. Ang ganda ng imagery dun. it's about to get tight. Having second thoughts to battle me, Ayos yun. Hatiin ulo neto lengthwise and now you literally think twice. Yeah. Kasi pansin bang itong si ang daling masiba kahit na masikat? Yan ay nasipat ko kasi agad na ang easy lang nitong masila. Kahit na magsipag ka pa na magsipag, yung win ay mas sinako ko ng sigurado. Di ko masisi aking sarili ba't napabusisi sa akin ng mga hurado. Ako ay masigasig, masipag tapos masinsin ako ng magsiga. Tangina. Kung tumasig sa akin, di kay basiga. Siga ng tuog gamasin kay ng ulo pag. Nagsiga-siga to, sisiwla umakto, sisirit dugo ng sinusubok chongko. Na kung sino nga to, siya yung sinama ko, ngalan niya ay sinay sinilid sa sako. Nag-reference ng si. Galing. Sinunod-sunod hanggang sa mata mo ay mamagabro. Kung hindi mo yung nakita ay sisirin na aking letra. Hindi ako nanluloko, hindi to nansisindikato. Kung hindi mo pa rin makuha, usap tayo. Masinsinan kung hindi mo man pansin, kanina pa kita tinatalo. Nag-English na ako at lahat ko lang na lang ay Ilocano. Upang iparamdam dyan sa mukha mo. Tsansa mo sa aking malabo. Kasi, fuck, I saying this, it seems meaningless to spit similes and six silliness towards the images. Sit, I'm seizing it, this shit's no easy fix pa ko sa crucifix, si Chris na moody bitch. Hilig sa jeje chicks na merong pussy tick, saka may syphilis sa aking easy kick lang tong titong mukhang sobrang desperado manghingi sa minor ng pussy pics. Fuck, just Grabe sit yung and multis. take a shit and take a shit. Patay na to. Akin lang sinisigurado. Nang sagoyoy ko sa akin malahat ng boto, di magsisisi ang mga horado. See? Kita nyo na, sinasabi ko gago. Dinugo sa akin yung C at tila Moses hinati ko yung C sa ikalawang round ko. Time, second round. Mala ano eh, no? Mala... Kanina, parang ano, wait lang. Sa round 2, hindi si Invictus yung naririnig ko sa kanya. Wala niyo kung sino. Cygnus. Si Cygnus yung naririnig ko kay Oza dito sa round 2. Sa round 1, sa round 1, Invictus yun. Rinig na rinig si Invictus doon, men. Tapos sa round 2, tangin na naririnig ko si Cygnus sa kanya. Although, yes, sabihin na natin na si Invi at si Cygnus, 'di ba? Alam naman natin. Pero dito kay Oza, parang mas litaw si Cygnus dito sa round 1. Pero dun sa round, sa round 2. Sa round 1 naman Invi, 'di ba? Ito nameplay naman yung naging atake ni Oza dito. Diba? Technicals nameplay. Yun yung naging atake niya. And still, the level of difficulty was very hard, tol. Tangina, isipin mo yun. Ang hirap mag-isip ng ganong... Tangina, kayo ba maisip nyo yun? Ako, to be honest, ang hirap. Siguro, isang buwan ba ang preparation sa ganito? Or 2 buwan? I don't know eh. Pero tangina, feeling ko, hindi enough. Diba? Hindi enough yun para makapag-isip ako ng ganong mga verses. Diba? Kaya sobrang na-appreciate ko yung mga multis. Ito mention ko lang si Jake, si 7K. Kung napanood niyo yung round 1 niya kay Epitheticos, yung buong round 1 niya nag-multi siya doon. Tayo na sobrang real talk, na-appreciate ko yun kasi yun nga, yung level of difficulty. Tayo na mahirap yun. Ang buong isang round ng multi ka. Diba? Itong buong round 2 naman ni Oza, nilaro niya yung C9 o yung C. 'Di ba? Kaya para sa akin sobrang na-appreciate ko yun at yung level of difficulty talaga sobrang hirap nun. Kaya tapos ang fluent niya pang nadi-deliver. So sa round 1 tsaka round 2 naging magkaiba yung naging magkaiba or different yung approach.
Kasi yung round 2 ni Oza, more technicals and name plays, 'di ba? Sa naman, sa round 1 naman niya, technicals pero broad siya na nag-showcase lang siya ng rap abilities, holos, multis, and flow. Yun yung atake niya sa round 1. Sa round 2, iba naman. So, sa round 3, kaabang-abang kung ano yung ipapakita niya. Pero round 2 muna C9, pakinggan natin. Para kay C9. Game. Mahilig daw ako manghingi ng pussy pics. Puta, grabe ba? Grabe ba? Tangin na mo kasi nung una kitang chinat, kala ko babae ka! Ba't hindi ka nag-Ilocano? Okay nam! Masasabi ko sa lahat na sinabi mo, okay man. Yo! Sabi ni Bitrom, more on music style ka raw, Chong. Nice yun! And guess what? Wala akong nakita ni isang kanta mo sa lahat ng platform! Hindi, may nakita pala akong isa, puta. Yung lyrics ang lupit. Sabi niya, sa mga may ayaw sa akin, lahat sila inggit. Mga naniniwala sa akin, lahat sila legit. Ay, shit! Taka na, hindi pala ikaw yan. Sorry, pre. Yang! Buhok mo kasi! Nung uling laban niya dito, na ipagparamihan ako to, putang ina yung mga bars. Ang kate. Sabi niya kay BNHR, ngayon X ka sa akin, parang mukha ni Kenshin. Tanga! Pisngi lang yun. Dapat i-clear mo ng mabuti. Nasasakripisyo yung meaning. Huwag lang basta makamulti. Dapat sa'yo piratahin para hindi ako malugi. Ngayon Luffy X yan. ka sa akin, parang katawan ni Luffy. Sabi niya pa, pag nag-selfie, daw sa FB, lagpas 8 gig yung kick, lagpas 8 gig yung pic. Puta, wow, bangis. Nakita ko yung baby pics ni Crazy Mix ng 1986. Yung bigat 80 kilos, yung file size 80 gig. Tangina mo, alis. Walang bago, kopya lahat. Begging Looney. abilidad. Looney. Dapat sa'yo pinapakain ng maraming bigas, hindi palay habang nakabilad. Palay habang nakabilad, inutuko ka masyado ni Francis. Kaya nangarap ka na sagad. Ulol, hindi dahil das panwalis repin mo, pwede nang matupad. Bars. Same thought, same thought. At least parehong bumakat. Ala, tinesting ko lang, mas malakas talaga kapag yun ang bitaw sigat. Pati pagkaswag ni Bitrom, hindi pinalagpas nitong bonak. Iniscan para sa data. Lahat ginaya nitong kumag. Kung nakita mo siya gamit mata, buti hindi ka nabulag. Lumalabas na kung si Bitrom worldwide, ikaw naman world up. Tangina mo, Oporto sa ulo, Porto sa ulo, bat, Porto, Glock. Ulol, hindi mo ako mahulaan o surugami. Kung yung mga kaya ko lang na hindi mo kaya, putya, marami. Kung usapang kalamangan, ahead ako palagi, titiklop tong mapapel na parang origami. Kung ako yung gunggong, tawagin mo kung sa oragi. Dadakdakan ko sa mukha itong nag-a-assume na gori. Kung 8 man sa barko, lulubog tong nagpipiling hari. Sige, ikaw si Caesar, ito'y Muroami. Okay. Ito'y Muroami. Time na, napao sila, time na. Last one, para Whew. Okay, so dikit ang round 2 guys. Puking ina. Dikit. Yung round 1 para sa akin malinaw na Oza 'yon. Ulitin ko lang kasi although si C9 ano kasi yung round 1 ni C9 eh. Yung early part, yung first part or yung first half. Hindi naman sa first half, yung early part lang ng round 1. Ano siya eh, more on selfie bars, 'di ba? Tapos 'yun, pagdating sa round 2, ibang atake na naman at sa round 1 din kasi guys, hinanap ko rin, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, 1, 2 or 3 punchlines na directly kay Oza, bibigay ko yun sa kanya. Pero I think hindi ko kasi narinig yung mga direct punchlines for Oza, kaya binigay ko kay Oza yung round 1. Malinaw yun. Pares naman silang walang directly angles for each other, but I think the level of difficulty of Oza's round 1 was, alam mo yun, very perfect eh.
the holos, the multis, the flows, sobrang perfect nun. And style clash man yung nangyari sa round 1, sa tingin ko nang ibabaw si Oza doon. Round 2, another style clash ang nangyari. Iba yung approach ni Oza sa round 2 kasi technicals and nameplay, wordplay yung ginawa niya. 'Di ba? Sa round 2 naman ni C9, dito sa round 2 ni Oza, may direct angle na, direct punchline na for C9. Ganon din si C9, may angles na rin for Oza na directly. So para silang nagkaroon na ng angles directly sa isa't isa. And style clash, another style clash yung nangyari kasi si C9 andun pa rin yung rebuttals, andun pa rin yung entertainment niya, 'di ba? Ang hirap, mahirap to kasi hindi ko alam kung paano ko siya bibigyan ng boto. Pwede ko siyang itabla, pwede ko siyang ibigay kay Oza. So ganun yung thinking ko. So bakit ko siya gustong itabla? Kasi para sa akin, nahabol ni C9 yung performance at energy ni Oza dun sa round 2 ni Oza. Tapos yung naisip ko rin na ibigay kay Oza yung round 2 kasi feeling ko still ganun pa rin, dun pa rin magfo-fall yung level of difficulty, 'di ba? Yung kay C9 kasi syempre andun yung rhyme schemes, no doubt andun yung rhyme schemes, pero kasi kung rhyme schemes yung pag-uusapan, I think sobrang ahead ni Oza doon. So I'm thinking if kanino ko bibigay yung round 2, ang mahirap yung round 2, unlike dun sa round 1 na para sa akin nagkaroon talaga ng konting difference sa sulat, sa content. Sa round 2 kasi, although style clash siya, pero yung content kasi nagkaroon ng similarities Pareha silang may mga punchlines directly na. 'Di ba? Si Oza nameplay, si C9 naman halos ganun din, mga rhyme scheme sa Ozarogami, 'di ba? So gusto ko yung mga references din ni C9 dito. So guys, sige. Para fair tayo guys, I'll give a tie sa round 2, 9 points. So 9-8 sa round 1 in favor of Oza. Then sa round 2, itatabla ko muna sa 9 points. So that's 18 to 70. Tama. 18 to 17 in favor of Oza. Round 1 Oza, round 2 tabla. So ito yung deciding round natin. Tignan natin kung sino mananalo dito. Round 3, game. Ozarogami. Game. Fuck! Sobrang lupit ng tira ko para bang code ito na iceberg. Siya daw yung barko kung siya pare, ako iceberg. Itong bara-bara president, lagyan ng bala-bala itong head, ng bara-bara gamit bala. Ito na iba na naman yung tunog niya dito. Mala Invictus Lanceta na naman yung tunog niya dito. Diba? Leader sa aking lead. Yeah. Lead may aking influence. I lean on music reference. Dama mo bawat instrument. Tutok sa tenga. Pow, pow. Take it to the head. Woo! Diba? Brutal tonagan violence. Barik sa music to your head. Yeah, I said violence pero kinakaskas ko kanyang leeg. Patay tong 3JS sa 3 rounds nila Violence, kinakaskas yung leeg. Parang may gumamit na ng na yun, no? Parang may gumamit na ng reference na yun, yung nilaro yung violence sa violin. Parang may gumamit na nun. FRBL ata. FRBL, sa pagkakalam po FRBL, I don't know kung sino. Pero, doon lang naman palagi FRBL, Flip Top, Motus, doon lang naman. Pero sa tingin, parang FRBL So, I don't know, hindi ko na matandaan. Basta parang narinig ko na yan. Brutal tonagan violence, barik sa music to your head. Yeah, I said violence, pero kinakaskas ko kanyang leeg. Patay tong 3JS sa 3 rounds nila, mabagal lang na net. 3JS sa 3 rounds nila, mabagal lang na net. Puta, ang bagal nga ng net. Pinatay para buhayin, pinatay na lang ulit. Sa ensayo ay napaos at pumatay ako ng boss. Hindi lang boses kundi barang na ibuhos kong ubos. Pasensya sa mga humamon. Hindi kayo makakatagos sa walang kwentang panalangin ay tutulugan lang ng Diyos. Kaya Ra, what's up? Hindi mo ko kaya. Hindi ka pa worthy. Di pa pwedeng itabi pangalan mo sa Ozarogami. Sige, sa plataforma ko sumabit, alam kong bukang bibig mo ko sa labi, pero hindi mo ko pwede banggitin at banggain. Tumalo ka muna ng marami at balik tayo sa'yo. Yung grupo mo na BF Pro,
BF Pro, Bulacan's finest daw ang puta. Kung ito na yung finest nyo, edi lahat kayo ay mahihina. BF Pro, tunog Bureau of Fire Protection. Tang ina tunog tulok. Di ba? Tang ina tunog tulok. Bureau of Fire Protection, ngunit di nyo ako mapipigilan sa akin. Pagpapak, putok as I'm making this stage into my own. At kada steps ko laging milestone. To taga-kapital o firecrackers ang sa akin mind blown. Sa aking pagsabog madadamay lahat na makita akong prey. Damay lahat ng sibilyan. Ako'y bulkan lang sa Pompey. Sa katotohanan ni kay Sampal, sa listahan ni kay Tanggal. Ako'y violated ng protesta, dapat tinapat ni Y. Marcial. What's up? Yeah! Matibag ka ng gago ka. Balot ng tape at isinako pa. Hindi mo ako mamamamasinain. Dapat sa akin ay magmano ka. Kaya what's up? What's up? Ito na yung bagong era ng hip-hop. Ang tagal mo na sarap, ngunit pinatay ka ng walang kahirap-hirap. Welcome sa battle rap ulit at yung ego mo na rehab. Ako'y gate crusher sa event. Punet lang tong ticket ko sa flip top. Kaya Okay. ano? Ayos. Yan na ba yung lakas mo? Putya, alayo ng agwat, di ko pa tinitindihan, bro. Sa akin ay pit stop, sa'yo ay bitch lap, sana'y naiintindihan mo. Smoke tong MC ng flip top sa akin, parang Yossi na sinindihan ko! Tsaka eto panawagan para sa mga tunay na kalaban at para sa mga galit sa galit na taong bayan. FTP, fuck the cops! ACAB, that's what's up! Mga medyang puro crap, pumuprotekta ng kurap. Puro crap! Ay sabay, ibabagsak! At ibaba sa pagka-presidente yung palpak na sinalpak! Huwag nyo kami ginagawang tanga! Mga pulis, mga abuso sa kapangyarihan! Bakit may hirap lamang pinipiling kaalitan? Bakit sa laylayan pinipili nyo Putang ina nun, bakit may hirap lang yung pinipiling kaalitan? Yeah! kami ginagawang tanga? Mga pulis, Yeah. mga abuso sa kapangyarihan! Bakit may hirap lamang pinipiling kaalitan? Bakit sa laylayan pinipili nyong pag-initan gayong dapat ang mga kurakot na kakulong dyan sa pihitan? Kaya dito na ang taong bayan. Ramdam nyo ba ang kulog? Galit na galit ngayon ang masa. Ngayon masama kanilang kutob. Not so clean at not so good. Namumuno sa loob ng Malacanang na galasogo. Sunugin ng mga baboy sa loob. At ikaw, tanggal ka na sa formula. Tinamad akong isolve. Panggulo ka lang sa equation and now the answers must be told. Sa Ozaro, tumupi ka, origami kung finold. Kung gato kahina evolution ko, ayoko na lamang mag-evolve. Yeah! Para sinay. Whew! Okay, itong round 3, kailangan nating pagsabayin to. Although, marami akong gustong sabihin sa round 3 ni Oza, pero pakinggan muna natin si C9. Kasi ito yung crucial part. Let's see kung kayang tawag dito. Kayang habulin, tapatan ni C9 yung ganong round ni Oza. So, sana di ko makalimutan yung mga gusto kong sabihin kay Oza sa round 3, pero game. Yo! Round ko na! Nakita nyo naman! Hindi ako yung kalaban ni Gago! Putang ina nyo mga trapo! Usap kayong dalawa, interviewin mo sa solo, doon sa kwarto. Bakit daw kayo? Okay lang, mamaya ka lang, battle tayo. Game! Let's go, game! Alam nyo ba bukod sa Daspan at Palis, meron pa tong isang grupo, SNK, Sigaw ng Kuwago. Kuwago! Lap trip, gago. Okay lang yan. So, ako nga, C9 eh. Search nyo sa YouTube, lalabas K9. Pero sa akin, wala yung aso. Pero sana lang, handa kayong lahat makarinig ng rap ng aso. Game! Hindi, joke lang. Alam nyo rin ba kapag... Alam nyo rin ba kapag dinamay nyo yung shota niya, magsusuntukan kayo sa labas? Gusto mo, suntukan kami ng shota. Yun lang. Ano te, promise, umaati ka bang suntukan? Ano te, narito, walang sumbungan. Kasi nuknukan ng gaspang gago. Inulugar yung pag-aangas. Nung laban niya kay Blasis, puta, hindi nakatiis. Pati yung bata, inaras. Tangina mo, 16 bars lang, sasapain ko mukha mo. Yung kakupalan madalas. Ulol, kung talagang merong tapang ka ng loob, di mo na kailangan magyaya sa labas. Ano te, suntukan na agad!
Total, sabi ni Bitrom, bigyan daw kita ng laban ng bugbugan. Kaso hindi talaga ako mahilig sa bungguan. Gusto ko smooth lang. Parang chill lang na tugtugan. Gusto mo freestyle tayo eh. Tara, dugtungan. Para makita mo yung agwat kapag inahaya mo ako ng sublungan. Bihasa to sa sundutan. Kapag sinaksak ko sa bunbulan, sagad hanggang suplungan. Kung tingin mo sa akin, big fish, alam nyo na sugpo yan. Kung ito ay monkey business, walang kapare sa ungguyan. At kung ito ay ungguman, kabilugan ng buwan, napatapat ka sa sea. Tas sayang ba? Ulol, mas nakakapanghinayang hanggang ngayon, naniniwala kang magiging sayang ka. Magiging sayang ka. At wala na akong sinabi na maganda rito. Tapos na tayo, iho. Bayad na ako sa'yo, Bito. Tay. Yeah. Ay, magingay para kay Sir. Gamit ka. Okay, sige. Game. Yung ano kasi, tangina. Second half ni Oza. Maganda 'yon, no doubt. Bumoses siya para sa bayan. Okay. Parang ano na nga parang nagiging kasama na talaga 'yun sa sulat nila no? 'Di ba? Okay 'yun. Pero syempre hindi direct 'yun Hindi direct sa kalaban, hindi direct sa sa kay C9. So okay 'yun, approve 'yun. Pero ano lang siya feelers lang siya. Kumbaga ano lang, singit ko lang to para yung alam mo 'yun, yung gusto ko bumoses sa sa para sa bayan, ko to. Singit ko to. Parang ganun lang. Tapos 'di ba, dinugtungan lang niya ng balik tayo sa iyo, ganyan. Sa round 3 ni Oza, I think yung first half yung nagkaroon ng magandang atake. Tapos si C9 naman, actually dikit na naman to puking ina. Di ko lang paano natin i-judge tong battle na to kasi magkaiba talaga sila ng estilo. Sa round 1 ni C9 may selfie bar siya. Sa round 3 naman ni Oza, meron siyang hindi para kay C9, 'di ba? Round 2 tinabla natin. Round 3 po siya ang hirap kasi yun nga, hati nga yung round 3 ni Oza para kay C9 tsaka para sa bayan. Si C9 naman more on Ozarugami yung yung approach niya. Technicals yung pinaka nag matter yung pagiging technical ni C9, tapos hinahaluan niya pa ng mga line marking, tapos tawag dito, comedy, 'di ba? So yun yung naging yun naman yung naging highlights nung round 3 ni C9. Okay, game. Round 3 bigay ko kay C9. Okay, so simpleng hatol lang para sa akin. Unang-una, malakas yung round 3 ni Oza, pero I think yung first half lang yung naging panlaban niya doon para kay C9. Sabi ko nga sa inyo, okay naman yung round 3 ni Oza. Okay yun, marami nga akong gustong sabihin doon, pero paikliin na lang natin. Okay yung round 1, round 3 ni Oza. Kasi na-feel ko na binabattle niya talaga si C9. Lalo na yung about dun sa punit tong ticket ko sa flip top, double meaning 'di ba? So okay yun, okay na atake yung first half, pero pagdating sa second half kasi yun nga, nawala bigla si C9 sa sa sulat niya, 'di ba? So first half okay, pero si C9 kasi narebat niya agad narebat niya kaagad na di ako binabattle nito, 'di ba? Binabattle mo yung ganito, ganyan. Tapos naghalo si C9 ng line marking, comedy, entertainment, tapos yung technicals niya, 'di ba? So sa tingin ko isa rin 'yun sa mga dahilan kung bakit para sa akin nang ibabaw si C9 dito. So yun lang guys, and round 3 bibigay ko yun kay C9, pero hindi mahina yung round 3 ni Oza. Ito yung pinakamalakas na round ni C9 for me, and that's 9-8 in favor of C9. So round 1, Ozarugami 9-8. Round 2, Tabla Ozarugami. Tabla Ozarugami.
Round 1, 9-8 in favor of Ozarogami. Round 2, tabla sa 9 points. Round 3, C9, 9-8. So, final score muna guys. Alam ko tayo ito, puta. Final score, 26 points kasi 8, 9, and 9. Tama, 26 points for C9. Kay Oza naman, meron siyang 998 and that's 26 also. So, tie sa round. Sa scoring, tie din. So, preferences guys. Either way to for me. Magmamatter dito yung linis ng performance guys. May mga starter si Oza. Isa yun sa mga nakita ko. Isa yun sa mga angulo na nakikita kong pwedeng pagbasihan. 'Di ba? Yung paglabas kasi ng cellphone ni C9, hindi siya naglabas ng cellphone para mangodigo. Naglabas siya ng cellphone dahil kasama sa sa setup. 'Di ba? I think I'll go with C9 dito. Pero maintindihan ko rin kung si Oza yung mananalo. Pero I think I'll go with C9. Sa preference Sa preference ko kasi round 1 natin Oza, round 2 tie, tapos round 3 C9. So tabla sila sa per round, tapos sa scoring din, overall scoring tabla rin sila. So I think sa preferences ko na lang, unang-una props sa level of difficulty ng ginawa ni Oza, especially the flow, the holos, the multis, rhyme schemes, walang duda doon. Pero kaya rin ni C9 andun din yung rhyme schemes niya. 'Di ba? Tsaka mas colorful din for me yung ginawa ni C9. May jokes and technicals, comedy, mga rebuttals, may mga 'di ba? Ganun, ang dami niyang pinakita 'Di ba? Rebuttals pa lang malakas na 'Di ba? Yung technicals niya kayang sumabay. Siguro sa holos at multis, bibigyan natin kay Oza 'yon. Pero I think sa content mismo, sa direct na mga punchline, especially sa rounds 2 and 3, doon nagkaroon ng edge. Tapos, yun, pagiging well-rounded ni C9. Si Oza kasi nag-focus at nag-rely siya sa estilo niya na technicals, 'di ba, tsaka holos. Doon umikot yung buong all 3 rounds niya. Si C9 iba't iba yung pinakita niya. Pero ayun, bago tayo mag-end, bago natin tignan kung sino yung panalo dito, para sa akin either way to. Kung mananalo si Oza, good. 'Di ba? Good kasi syempre na-appreciate din ng mga judges yung yung sulat niya. Ako kasi binoto ko si C9 dahil sa overall performance, mas directly yung approach, mas marami yung nailatag niya mga punchlines, especially sa rounds 2 and 3, mas well-rounded siya. 'Di ba? Especially rebuttals, 'di ba? So ayun, either way guys, hindi naman nakakagulat kung si Oza yung manalo or kung si C9 yung manalo dito. I don't know kasi kung sino yung panalo dito guys, kasi first time ko siya mapanood. Pero ang boto ko dito, I think sobrang tikit. Preference ko na lang to, C9. So I don't know kung sino panalo dito. Yo, rap lines! Usad sig! Ang bola ng hurado! Game. Sobrang lakas ng battle. Pero ang bola ng hurado, 3-2! 'Di ba? 3-2. Either way talaga 3-2. So it's bahala na kung sino panalo. Pero ako C9 ako. Para kay Ozarogami! Ayun, 'di ba? So yeah. Sabi ko nga sa inyo, siya, either way. And if si C9 yung panalo doon, okay. If si Oza, okay din. Kasi ayun, yun nga pakinggan natin yung live judgment, 'di ba? Syempre yung mga judges may bumoto kay C9, may bumoto kay Oza. Tingnan natin kung kaninong opinion yung kapares natin. Pero ayun, para sa akin, preference na lang talaga. So pero sobrang sobrang dikit talaga, either way talaga to. So, yun, game. Maraming salamat po sa mga tayo mararating. Shoutouts ko ngayon, bad supply ko kay... Salamat, Vitrum, at Sir Rainier sa mga... Judges, dali na.
Yo, Marshall, Marshall pala. Si Sinan kasi taga-flip top siya. Hindi. Hindi. Gago. Ano lang, mas potent yung punches na binitawan niya. Mas naramdaman ko. Tama, tama. Kay, mas maganda yung concepts niya ni Yes, agree din ako dito. ni Osa. Osa na lang kasi haba. Agree naman ako dun sa sinabi ni Marshall na mas ramdam yung punchline, di ba? Tapos, yun, sobrang solid, sobrang dikit lang. Parang first 2 rounds sa akin kay C9. So, 2-1. Okay. Yung plasma. Ganun sobrang dikit. Sobrang dikit talaga. Sobrang dikit Pero, talaga. Round 1, 2, C9. Pero dikit lang talaga. Round 3, malinaw, kay Ozaru Gami. Pero yun, para sa akin, ano pa rin, lumitaw pa rin yung experience ni C9, pati yung crowd control niya. Pero si Oza naman, kung pure technicality yung nasisip sa kanya. Pero syempre, battle up, kailangan iba-ibang elemento. So, C9 pa rin. Pero solid. So, si Plasma creativity yung ano niya, punto niya. Okay. Si ano naman, si Marshall naman punchline. Tapos si Plasma naman creativity. 'Di ba? Kasi sinasabi niya dito nag-focus daw si Oza sa technicals. Agree naman din ako dito. Battle of the night so far. Round 1, malinaw na kay Oza yun. So, sobrang linis ng build-up niya. Siguro magandang siya yung nagsimula. Ngayon, sa round 2, dumikit si C9, pero sa kanya nanggaling na mas maganda yung bitaw kapag mas sikat yung, di ba? So, yung crowd control, ibibigay ko kay C9. Pero sa technical, sa sulat, sa material, kay Oza. So, round 1 kay Oza, round 2 tabla. Round 3 malinaw na kay Oza. So, Oza. Oh, round 3 niya Oza. Pares kami ng boto na 1 Oza, round 2 tie. Pero round 3 Oza siya. Okay. Cypress Kami. Binoto ko si Ozaru Gami. Binigay ko yung round 1 kay Ozaru Gami. Round 1 and 2 kay Ozaru Gami. Okay. Siguro reason si bias lang dun sa round 3. Sobrang entertaining. Style clash kasi siya. Si C9 Moronjo since technicality sa Ozaru Gami. Siguro personal preference na lang. Hindi ko alam kung mag-translate sa video pero lakas ng battle na yun. Okay. Grabing laban eh. So round 1 no, ibibigay ko ng konti kay Masarga. Kita niyo naman yung rap skill na ginawa niya kanina. Tapos yung natuwa ko doon sa yung sa regla na delay. Nakakatawa bigla siya nag-seryoso. Round 2, ibibigay ko kasi na yung kita naman eh. Then round 3, lumamang lang siya ng konti lang, siguro mga 2 points, ganun. Hindi kami naniwala. Bali, round 3, bigay ko kay Ano pinagawa ko siya, Rugami? Sana. Yan na. Okay, so yun. Either way talaga to. Dalawang taga flip top pa yung naging kaparehas natin na kay, si Marshall tsaka si Plasma pa yung bumoto kay C9, no. Tapos 3 taga rap lines naman yung bumoto kay kay Oza. Doon mo makikita no. Hindi mo alam kung totoo bang, 'di ba? Magkakaroon ka ng ng thinking doon eh. Talaga bang talo si C9 doon? Talaga bang panalo si Oza doon? Magaganong ka eh. Pero okay, either way, tagal na itong battle na to. Kailan ba to? 7 months ago. 7 months ago, diba? Wala na tayong magagawa niya. Pero ako, I think C9 got that one. And sobrang dikit. I agree with the votes. 3-2. But I think deserve din ni C9 yung panalo dito. So yun, congrats kay Oza. Ganda ng pinakita niya, especially the level of difficulty ng multis at na holos. So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Still rap lines tayo. Peace out.